Maring kinundina ni Vice President Sara Duterte ang tangkang pag-aresto ng mga tauhan ng NBI o National Bureau of Investigation kay Senador Ronald Bato de la Rosa sa loob mismo ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Dahil nga po sa insidente sa Senado kahapon na ikumpara tuloy ni VP Sara ang ginawa ng mga lokal na otoridad kay Senator Bato de la Rosa sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte nang silbihan ito ng arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC na para sa kanya ay parehong mali. Paliwanag naman ng Malacanang na may limitasyon ang pribilehiyo na ibinibigay sa isang mambabatas. Kaya't iginit nito na hindi pwedeng kanlungin sa Senado itong si De La Rosa. Kunin natin ang live report ni Madeline Villar, Moratín. Yes, Alex, nanindigan si Vice President Sara Duterte na mali ang prosesong ginawa ng National Bureau of Investigation na tinangka nitong arestuhin sa loob ng Senado kahapon si Senator Bato de la Rosa. Tulad ng mali yan, tulad ng ginawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, mali din yun. Ito ang reaksyon ni Vice President Sara Duterte sa pagtatangka ng National Bureau of Investigation na maaresto si Senator Ronald Bato de la Rosa dahil sa isang warrant of arrest na inisyu ng International Criminal Court. Giit ni VP Sara ang dapat ay dumaan muna ito sa Korte sa Pilipinas. No? Dahil ang isang warrant of arrest galing sa labas ng Pilipinas, hindi issued by a Philippine court, should be presented in a Philippine court. Sagot naman ng Malacanang, anong basihan rito ng Vice Presidente? Hingin niyo po muna sa kanya ang kanyang basis. At kapag may basis siya at napatunayan naman po niya yan, saka tayo sasagot. Bilang abogado, Iginiiti Castro ang nagkasaad sa Republic Act 9851 kung bakit pwedeng isuko si De La Rosa kahit hindi na miyembro ang Pilipinas ng Rome Statute. Not as a palace press officer, as a lawyer. Okay, meron po kasi tayong batas na RA 9851 at ito naman po ay pinatototohanan din ng DOJ na meron po tayong dalawang choices, it's either surrender or extradition. Ang Supreme Court po ay nagpalabas ng Supreme Court circular regarding extradition, but it refers only to a requesting state and we can say that ICC is not a state. So hindi po siya applicable na pag-usapan. So, sa ngayon po, ang umiiral po sa atin at ipinapatupad po ay ang RA 9851. Iginita rin niya na hindi pwedeng magkanlong sa Senado si De La Rosa. Meron po na natawag na privilege para hindi po hulihin ang sinumang senador habang nasa session kapag siya po ay nasa vicinity ng Senado. But alam po natin na ito ay may limitasyon. Kapag ka po ang isang krimen na nagawa ay may penalty na more than 6 years, hindi po mag-a-apply itong pribilehiyo na ito. Sabi ni Castro, nabalitaan ng Pangulo ang mga pangyayari kahapon, maging ang warrant of arrest ng ICC laban sa senador, pero wala naman anya itong anumang direktiba. At ang lagi naman pong utos ng Pangulo sa lahat ng enforcement agencies, sa lahat po ng pagkakataon, hindi lamang po dito patungkol kay Senator Bato, dapat lamang ay sumunod kung ano ang sinasabi ng batas. Iginiita rin niya na malabong matulad si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil hindi naman ito nasangkot sa extrajudicial killings. Sa tanong naman kung babalik ba ulit ang Pilipinas sa ICC, ang sabi ni Castro, hindi pa raw ito na pag-uusapan ulit, pero sa pinakahuling pakikipag-usap niya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay ang sinabi naman nito ay hindi pa sa ngayon. Balik sa inyo dyan, Alex. So may tugon na ang Malacanang tungkol doon sa panawagan ni yung apela ni Senador Bato de la Rosa sa kanya? Meron na? Yes, Alex, ang sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, kung sakasakali, sabi niya kapag naaresto raw si Senator Bato de la Rosa ay handa naman daw siya na tulungan ng gobyerno. Para matiyak yung kanyang para matiyak, yes Alex, para matiyak na maipapatupad yung o masusunod yung kanyang mga karapatan. Hindi, ang gusto ni Senador proteksyonan siya, wag siyang dalhin sa ibang bansa. Anong tugon ng Malacanang doon na Mads?
Yun ang isinagot, Alex, ng Malacanang sa panawagan na yon ni Senator Bato. So kung titignan mo, kung babasahin, mukhang ang sinasabi, parang parang sumuko ka na muna sa kakaproteksyonan. Ayun. Okay, sige. Maraming salamat sa iyo, Madeline Villar Moratillo. Mata natin dyan po sa Malacanang.